Humigit kumulang 15,000 Pasigueño na ang natulungan ng medical mission ng St. Gerard Charity Foundation ayon kanila Curly at Sara Descaya. Noong linggo sa kanilang ika-12 medical mission, halos 2,000 taga-Canyoga naman ang nakinabang sa proyekto. Kagaya ng dati, may medical, dental at eye check-up. Meron ding libreng serbisyo gaya ng masahe, manicure, pedicure at haircut. Namahagi ng gamot, reading glasses, grocery packs, pagkain, wheelchair, tungkod at saklay. Nagkaroon ng free anti-rabies vaccination para sa mga pets, binigyan ng patrol vehicle at garbage hauler ang barangay, samantalang medical kit para sa mga homeowners association. Mas pinaigting ang kanilang back-to-back medical mission na ngayon ay 2 beses na sa isang linggo isinasagawa. May mga nadagdag na free services at tinitignan pang madagdagan sa mga susunod na linggo. Natapos na yung libreng tuli, so nag-isip kami kung anong pwedeng ilagay sa replacement ng tuli. So ngayon, may parang lab on wheels tayo. Nag-check siya ng blood sugar, blood chem, meron din tayong x-ray, meron din tayong ECG. So yun yung pinalit natin sa libreng tuli. Truck na yun is for the x-ray, tsaka yung sa ECG. Yung blood chem kasi, yung mga blood works, andito sila sa labas ng truck. So yun yung truck na yun, para dun yun. Sa medical mission alone, siguro more than 15,000 people. Yun yung naano namin. Kasi dito hindi ko expected na ganun kasi Canyogan, hindi ko masyado na naiikutan. Pero sobrang dami pala ng taga-Canyogan na talagang hinihintay yung medical mission na to. Walang announcement, walang bigla, and it's a Sunday ngayon. So, nagulat kami nung pagdating namin ng daming tao pala dito sa Canyogan. So, akala natin walang tao darating. Yes. Very thankful ako na pumunta kami, na may natulungan kaming mga taga-Canyogan. Yan. Dadagdag siguro sa susunod na medical mission ng mga items. Kasi kanina, may lumapit sa akin na babae. Sabi niya, boss, may mga hearing aid ba kayo na pinamimigay? Actually, madaming request, kaya lang kasi hindi namin alam kung paano yung bibilhin. Paano yung specs nun, kasi alam ko magkakaroon ng hearing test bago kasi customize yun sa pandinig ng tao. Nagkakaroon kami ng talks regarding dun sa hearing aid kasi madami din nagre-request. Marami din nagre-request sa amin, pero hindi ko isasama sa medical mission dito is yung assessment ng mga bata na may ADHD. I'm working with someone para sa assessment. Ang unang school na pupuntahan namin is San Lorenzo Ruiz sa May Manggahan. Ititignan natin kung successful siya, i-continue ko itong advocacy with the ADHD kasi sinabi ko naman sa lahat na yung 4 kong anak may ADHD sila. So ang hirap ng assessment, ang mahal niya. So sa akin, we will try to give it free sa mga magulang na magkaroon ng assessment. Yung siguro mga therapy and intervention, tignan natin kung paano natin i-work out yun. Yun. Ang next project pala namin ay yung nagpapabili kami ng mga clothes van para sa sa kusina ni Ate Sara, project niya. So isa po sa mga magiging advocacy namin yon para puntahan yung mga liblib na lugar na depressed para makakain po yung mga kabataan at mapalugaw sila or rice or isang ulam. Sa mga Pasigueño po, huwag kayo mag-alala, iikutin po namin ang buong Pasig at lahat ng barangay para po mag-medical mission. At hindi lang po yan ang aming gagawin. Marami pa po kaming mga sulok-sulok na mga depressed area para po hinintay lang po namin dumating yung yung kusina ni Ate Sara para po kayo po ay dalhan po ng tulong sa mga walang-wala na pangkain lang po para pangtawid ng tanghalian or pangtawid almusal para po sa mga lugar ng mga depressed po. Para sa mga estudyante rin po yun na bago sila pumasok, pwede rin sila makakain muna kahit isang lugaw lang. Nagsilbing family bonding sa pamilya Descaya ang proyekto noong linggo. Maging ang mga anak na mag-asawa ay tumulong sa medical mission. Hindi kami makahindi kasi naaalala namin yung panahon na kami. Wala kaming malapitan. Hindi namin alam kung saan kami lalapit. May mga kaibigan kami na nag-assist din sa amin. Yun yung siguro example para sa amin na kung meron ka naman kahit konti, kasi yan din ang sinasabi ng daddy ko, kahit konti kinita nyo, matuto kayo mag-share. So, napapansin naman namin yung pag-share na to, hindi naman kami lalo humihirap eh. Mas lalong maraming blessings pa ang dumarating. Yes.
Tsaka kuya, no, sabi mo, kung na-affect yung business namin, business-wise, business is much better, no? So, ngayon, kasi nga yun nga parang nagbibigay kami, mas maraming blessings talaga bumabalik para maitulong namin uli at ma-share. Hindi na-apektuhan kasi tamang time management lang po ang ginagawa namin. Saka yung time naman po ng Saturday, half day lang naman ang pasok namin. Tapos Sunday, pahinga kami. So ngayon, ang pahinga namin ngayon Sunday is kasama namin yung 4 na anak namin. Tumutulong sila sa pag-aayos ng mga medical mission ngayon. Para matuto din sila, para matutunan nila kung paano magbigay sa kapwa na maging masaya. Last time, yung eldest son ko si Gerard, sabi niya, Mama, ang sarap parang tumulong. Lalo na nakikita niya yung welcome ng tao sa amin. Siya din na-overwhelmed. Si Isabel ngayon nandun sa dental clinic, nag-assist. Aliw na aliw. Yun yung kasi we've never taught our kids na makakita ng black and white or rich and poor. Walang ganun sa amin. Pantay-pantay lang sila. Kaya kung saan namin sila dalhin, willing to assist sila. Lahat sila pag umiikot. Tulong-tulong din sila sa amin. Tumutulong kami, especially ngayon, is medical assistance. Yun yung talagang nakafocus kami sa medical assistance. So pag pumunta, yun yung binigay naming atensyon. May iba kasi na nagre-request ng repair ng bahay or repair ng kalsada, which is ng lupa. Which is hindi muna namin na kasi ang priority natin is sakit. Tsaka ngayon, nutrisyon. Yun yung inaano ni Kuya Carlino. So, yun yung magiging focus namin is assisting with hindi naman limitation masasabi, pero prioritizing yung medical health and yung nutrition. Ang limitation para namin, wala lang po kayo magbebenta ng house and lot nyo. Kasi yun po ang limitation namin. O kaya magre-request ng house and lot. Hindi ka sasabihin, hindi pa namin kaya yun. Ibenta yung house and lot namin kasi una kailangan po namin pambayad sa hospital, etc. Minsan, nakikarry over kami ng ganong klase ng pakiusap, kaya minsan nabibili namin talaga dahil natutulungan namin sila para instead na maubos sa bangko yung pera nila, kainin ng tubo. So natutulungan namin dahil sabi nila pang hospital daw, yung magulang nila nagkaroon ng sakit na matindi, kailangan tubusin daw ng 2 milyon sa hospital, kaya isinala yung property. Kaya minsan, parang hindi na namin matanggihan din minsan. Pero sana po, wag naman po lahat. Kasi ang dami nakapila na binibenta na yung bahay at dahil nangangailangan daw sila, etc. So, tutulong na po kami sa kaya ng paraan po namin. Yes. Ako talaga yung nagbabasa ng comments. So, minsan habang binabasa ko, naiiyak talaga ako kasi nakaka-touch. You know, yung hindi ka nag-expect ng pasasalamat or may matouch kang buhay. Hindi mo ini-expect yun. Pero yung pasasalamat lang, sobrang hindi mo kailangan ng kabayaran kasi yung nakita mo yung ngiti ng tao at yung talagang taus-puso ng pasasalamat sa'yo, yun na yung kabayaran satisfying talaga na tumulong sa kapwa natin. Aantabayan na naman ang sorpresa na inihanda nila Sara at Curly para sa Linggo ng Kabataan at tiniyak na lahat ng barangay ay kanilang pupuntahan. Sa mga Pasigueño, abangan nyo kami sa mga barangays nyo. Huwag kayong mag-alala. Talagang bababa kami sa lahat ng barangay ng Pasig. Talagang ihahatid namin kung ano man ang additional services na lang pwede namin ihatid sa inyo. Tsaka sa Linggo ng Kabataan next week, abangan nyo, may surprise kami ni Kuya Curly at ni Ate Sara. Magpo-post din kami dyan. This is in coordination at in preparation with the present SK chairmans of Pasig na ibang tumulong sa amin at mga former SK chairmans ng Pasig. So ito para sa inyo to mga kabataan for next week. Secret. Secret daw. Yes. Malaking sorpresa to para sa inyo. Panggabi yun! Yes. Mula alas 8 hanggang alauna hanggang alas 12 ata yun ng madaling araw. Naisip namin kung anong pwede pang ibigay sa mga Pasigueño na pwede pagkakitaan nila. Hindi yung, syempre ayaw natin sabihin na puro humihingi, pero pangkabuhayan na pang matagalan. Kasi nga, ano yung sinasabi mo palagi? Bigyan mo siya ng isda para pinakain mo na siya ng isang araw. So kailangan turuan natin silang mangisda para mapakain nila ang sarili na ng habang buhay. Dadayuhin naman sa darating na Sabado ang Tanay para matulungan ang mga narelocate na Pasigueño. Back to
back kasi parang kulang eh. Ang daming nagre-request sa FB namin na kailan dito, kailan sa ganitong lugar, kailan sa ganitong lugar. Nahahabag naman kami na hindi kami makababa sa lahat ng lugar all at the same time. So ginawa namin back to back kasi some areas kailangan ng 3 times, 4 times ang baba kasi katulad ng Pinagbuhatan, napakalaki na barangay, pati si Manggahan, and Rosario, babalikan namin yung ibang lugar na hindi namin napuntahan. Kaya back to back tayo. I think we have a schedule for August 31 sa Pinagbuhatan pero hindi ko lang alam kung town proper or sa Nagpayong area. Pero abangan sa FB page namin, St. Gerard, Kuya Curly and Ate Sara, tsaka sa mga personal FB namin, i-announce namin kung talagang tuloy yung August 31 for Barangay Pinagbuhatan. Isang baba pa lang yun. So may 3 pa kaming baba sa Pinagbuhatan po. Yes. August 17, yes. Marami tayong kababayan na na-relocate sa Tanay. So, August 17, pupunta kami sa Tanay, magbigay ng free medical mission doon. As I said, madaming nagre-request din. Ang daming PM from Tanay. Meron pa nga nagsusolicit from Tanay na sa Southfield na pumupunta sa office kasi sila yung na-relocate at napabayaan doon. Wala silang patubig, which is ang St. Gerard Fire and Rescue once every often na pumupunta doon para mag-supply ng tubig. So ngayon medyo na naman ako na we're catering to people here in Pasig. Sila naman Pasigueño din naman at na-relocate lang din. So let's go there and give the medical mission din doon. Isang venue lang para doon na sila lahat magtipon-tipon for the medical mission. And then August 18, sa Barangay Palatio kami in preparation para sa fiesta naman din nila. Sa iba pong mga ilalabas po namin yung mga fake na pages. Kasi po, ang dami pong mga supporters namin. Pero pag napansin po namin na mga supporters na yun, parang nang-i-scam lang po, gumagawa ng di authorized na mga parapol o ano pa mga klaseng bagay, nire-report po namin. Saka mahalata mo naman na parang work in the ganyan. So, ibig sabihin, kung legit ka, bakit mo sabihin yung katotohanan? Kung saan ka nag-work, yes, saan ka nag-aral, di ba? So, tsaka yung mga post na ganyan, usually we do it sa FB Live kung mamimigay man kami. Ayaw namin yung mga Gcash. Yun yung ililinaw ko sa lahat, hindi po kami nag-Gcash. So, mga ganyan na I think it's a scam. Sana naman wag nyo ganyanin yung mga tao. Naghihirap na nga tayo tapos lulukuhin nyo pa. Ang pangit naman tignan ng gano'n. Ipinarating ng Sangguniang Kabataan na ang St. Gerard Charity Foundation Incorporated ay malaking tulong sa kanilang barangay. Nagpasalamat din ang mga residente at hiling na tuloy-tuloy ang pagtulong ng mga diskaya sa mga Pasigueño. Sobrang wala kaming ibang gustong sabihin kundi lubos na pasasalamat po para kay Ate Sara, Kuya Curly at sa lahat po ng bumubuo ng SGC dahil napakalaking tulong po nito sa aming mga kabarangay at sa mga Pasigueño po. Inaasahan namin na hindi lang sa umpisa yung pagtulong nila, na talagang patuloy yung pagsuporta nila at pagtulong nila sa lahat ng Pasigueño dahil talagang lubos na nagpapasalamat ang mga Pasigueño sa kanila and sana patuloy yung blessings na dumating sa kanila para mas marami pa silang mapag-share ng blessing. In behalf po of SK Canyogan at lahat ng mga Canyogueños po, Ate Sara and Kuya Curly, maraming salamat po sa buong suporta nyo po palagi sa mga Pasigueño. Mabuhay po kayo lahat. PWD po ako kasi na diabetic ako, na nahulog ang sabdan. Nagka-problema yung ako. Unang-una po yung medical, tapos po yung massage, haircut, ECG, sa eyeglass. Marami po. Accommodating po sila. Para po kay Ma'am Sara tsaka kay Sir po, maraming po salamat sa tulong nyo sa mga taga-Pasig, lalo na sa Canyogan, sa pagbibigay ng medical assistance. Napakalaking tulong po dito sa amin. Salamat po ng marami. God bless po. Nagpa-check up kasi namamanhid yung aking mga kamay pag nananahi. Saka siyempre naungulanan ako, namamanhid yung mga paa sa ugat. Yun ang pina-check up ko. Para kay Ate Sara, maraming salamat sa ginawa niyang medical mission. Maraming salamat sa iyo. Kung ikaw man ay kakandidato, okay ka sa akin. Pero
ano namin, kailangan kami siservisyuhan niyo, lalo na ako senior. Para sa inyong dalawa, kuya, ate, maraming salamat sa inyo sa pagtulong sa medical mission para sa aming mga karamdaman. Asahan mo, pag kayo kumandidato, asahan niyo ko. Maraming salamat. Ang natanggap ko is tungkol sa emergency health kit. So napakahalaga nito, lalo na sa panahon ng kalamidad, itong health kit. Maganda po ito. Salamat kay Ate Sara at saka kay Kuya Curly. Napakalaking tulong po nito, lalo na sa pang-emergency, sa bahay, sa pamilya. Napakalaking tulong nito. Ate Sara, Kuya Curly, salamat dito sa health kit na binigay po ninyo sa mga homeowners president. Ang mga naibigay ngayon, nebulizer, sphygmomanometer, saka isang blood glucose meter. At masasabi ko yung mga pinamigay ni Ate Sara, talagang importante ito. Importante na magkaroon ang bawat isang bahay ng mga ganitong gadgets. Oo, malaking tulong kasi alam mo naman ang isang HOA, marami yan. Merong mga seniors na kailangan yung mga yung sa glucose, saka yung nebulizer para sa mga bata naman. Talagang kailangan ito sa isang buong household. Salamat Ate Sara and Kuya Curly sa mga ipinamigay nyo sa bawat HOA. Malaking tulong ito sa amin. Salamat. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.